What's up mga Bex? Ito na nga pala yung last north adventure ko, ang Ilocos Norte. After nga pala namin pumunta sa Pangasinan, Baguio at Vigan, ito na ang aming last stop, ang Ilocos Norte. Dahil first time at curious sa lugar, bala ko nga sana mag-north loop pero wag na lang, next time na lang. At grabe mamamangha ka talaga sa ganda ng Ilocos. Talaga namang sulit ang biyahe papunta dito. Una nga naming hinintuan ang Pau White Church. Halos minuto lang ang biyahe papunta sa church simula sa arko ng Ilocos Norte. Talaga namang mamamangha ka sa ganda ng simbahan. At alam nyo ba, itong simbahan na ito ay naitayo noong 1964 at natapos noong 1710. Biruin nyo mga Bex, halos 254 years bago mabuo yung simbahan. O diba napakabongga? At eto pa ang malupit mga Bex, earthquake resistance ang simbahan. Talaga namang mamamangha ka talaga sa galing at ganda ng structure. After namin magpaway church, ang last stop talaga namin ay ang Pagudpud. Talagang literal na Pagudpud. Talaga ang biyahe. Biruin mo ba naman mula San Pedro Laguna hanggang Ilocos Norte, aabot ng 13 hours ang biyahe. Travel pa more. At grabe, pagpunta mo pala ng Bangge, kitang-kita mo na agad yung mga naglalaki ang windmill. Sa lakas ba naman ng hangin dito, kaya naman meron silang renewable energy. O diba napakabongga? Talaga namang mapapahinto ka at mapapaselfie dahil bibihira lang ito sa Metro Manila. At ang aming next stop nga pala dito ay ang Kaunayan Point. Nagbase nga lang pala kami sa Google Map dahil hindi namin alam mapunta dito. Buti na lang may nakita kaming bata at nagpasama kami. O diba nagkaroon kami ng Insta tour guide. Charot! Overlooking nga lang pala ang view dito mga Bex. Talaga naman ma-enjoy mo ang view at nakaka-relax. Kaya naman kung pupunta kayo sa Ilocos Norte, isama nyo na to sa inyong travel list. Sumaglit nga lang pala kami dito at nag-selfie-selfie. After namin magkaunayan po, dumaretso na kami kaagad dito sa Patapat Viaduct. Talaga naman nakakamangha din ang view dito mga Bex dahil isa ito sa inihintuan ng mga turista. Biruin mo, meron ding falls sa gilid ng highway. Bukod pa dito mga Bex, tinikman ko na rin yung ice crumble dito sa Pagudpud na isa sa binilhan ng Team Itik. O diba napakabongga? Merong bakas. Charot! After nga namin pumunta sa Patapat Viaduct, tumaretso na kami agad sa aming next destination dito sa Ilocos Norte, ang Blue Lagoon. At grabe mga Bex! Talaga namang mamamangha ka sa kulay asul ng dagat. Talagang napakalinis at puting buhangin. At take note mga Bex, walang entrance fee na babayaran dito, kundi environmental fee lang. Talaga namang inalagaan ang lugar na ito dahil sabi ng mga residente dito, pinagtatanggal yung mga cottage malapit sa beach. Kaya naman na-maintain nila ang ganda ng Blue Lagoon. O diba? Hindi nga lang kami nakaligo dito dahil sa lakas ng alon. Dahil amihan season mga Bex. Iniisip ko nga walang lifeguard dito. Kaya kung sakaling tangayin ako ng alon, baka mapadpad ako sa China. Charot! Sa mga naghanap pala ng accommodation malapit sa beach, pwede nyo silang i-message sa kanilang Facebook page, ang Ireshna Store Homestay and Food House. Shoutout ka pala kay ate, siya nga pala may-ari. At nakipagchismisan pa kami dito. Charot! After nga namin mag Blue Lagoon, ang aming last stop dito sa Ilocos Norte ay ang Bantay Abot Cave. Talaga namang mapapaselfie ka sa ganda ng background ng bato. Medyo bitin nga lang ang gala namin dito dahil kinabukasan babalik na kami ng Manila at marami pa sana pwedeng puntahan na lugar dito sa Ilocos Norte. So ito na kayong listahan ng pinuntahan namin kaya isave nyo na lang baka sakaling mag Ilocos Norte adventure kayo. Kung umabot ka dito sa video na to, huwag mong kalimutan mag-comment at mag-suggest kung saan nga pa pwede ulit gumala at mag-adventure. O siya mga Bex, samahan nyo ulit ako sa akin next travel adventure at mag-enjoy with #feelingblessed dahil every gising is a blessing. Charot!